Magandang araw po ng Lunes sa inyo mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ngayon po ay October 28 at ang biyaya nawa ng ating Diyos na buhay ang maranasan ng bawat isa sa inyo ang patuloy na sumagana po sa inyong mga buhay. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, kapatid dyan sa Pilipinas, idalangin ko na ay nakaraos na po tayo at nakabangon na sa pananalasa ng bagyong Christine. At patuloy na dalangin na nawa ay ingatan kayo ng Panginoon kasi po ang aming balita, mayroon na namang nagbabantang bagong bagyo sa ating bansang Pilipinas. Ang atin pong pag-aaral ngayong araw na ito ay pinamagatan ko pong The Christian and Good Works. Alam niyo po, itong buwan ng Oktubre, specifically yung October 31, ay ang araw kung saan ginugunita natin yung Reformation Day. Ito po yung araw kung saan si Martin Luther ay ipinost yung kanyang 95 thesis doon sa katedral ng simbahan at kung saan ay kanyang ipinahayag yung kanyang 95 na paglaban sa o pagtutol sa mga pinaiiral na mga panuntunan ng simbahang Katoliko. At ito po ang pinasimula ng tinatawag na Reformation kung saan maraming mga simbahan, lalo na yung mga nasa mainline Protestant denomination ay nakatindig ngayon. Ito po ay pagtutol doon sa tradisyon na kung saan ang kaligtasan ay matatamo ng tao sa pamamagitan ng pagsunod sa mga indulhensya o doon sa pagbabayad ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pera o ng mabuting gawa, yung act of penance. Ano po? So ito po yung mga pagtutol kung saan ang simbahan noong una sa Roman Catholic Church at magpahanggang ngayon ay kanilang pinaniniwalaan na para ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan, ikukumpisal mo ito at ikay magbabayad ng indulhensya. Tinutulan po ito sapagkat naniniwala ang mga reformers doon sa pagbabalik sa orihinal na turo ng banal na kasulatan. So the reformers goes back to the original teaching of the apostles at hindi po yung naging panuntunan na ng simbahang Katolika. So instead of celebrating Halloween, Christians are encouraged to commemorate the Reformation Day. Kaya sa araw pong ito, aking naisip na talakayin ang isa sa common na teaching ng Roman Catholic and many churches nowadays, na ang isang Kristiyano ay maliligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. At ito po yung lagi na naririnig natin pag merong inililibing o may namamatay, lagi nating naririnig, mabait naman yung taong yan. Siguro naman sa langit yan pupunta dahil yan ay mabuti. Kaya nga po lagi nating napapansin, wala namang namatay na masama eh. Lagi pong merong nagsasabi na may ginawang kabutihan yan, na yan ay hindi masyadong masama. Yun po kasi ang sukatan natin para ating mag-gauge kung ang tao ay pupunta sa langit o pupunta sa impyerno dahil meron siyang ginawang mabuti. Ngayon po mahalagang pag-aralan natin ito kasi isa ito sa binawi ng mga reformers. Ang paniniwala nga po ng simbahan, ang tradisyon, yung kultura at yung paggawa ng mabuti, passes para makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero hindi ganito ang alam natin na sinasabi ng Biblia. Kaya yung 5 pillars of the Reformation, yung 5 solas, mahalaga yon. Ano po? Yung 5 solas. Una, ang sabi, pagdating sa otoridad, ang otoridad ng mga mananampalataya at ng simbahan ay ang Scripture. Kaya sola Scriptura when it comes to the authority.
Po, hindi ang Papa sa Roma, hindi ang leader ng simbahan, hindi si Kibuloy na kung ano sabihin siyang masusunod, hindi po ang tao kung hindi ang Scripture. Sole authority when it comes to the faith ay ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pagkatapos po, pagdating sa kaligtasan, ang ating kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, kundi ito'y biyaya, habag, at kaloob ng Diyos. By grace, sola gratia. At matatamo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Sola fide. At dahil po doon, ibibigay natin sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian. Soli Deo Gloria. And salvation can only be through Christ. He is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by Him and through Him. And there is no name under heaven given for the salvation of men but the name of Christ alone. Solus Christus. So kung paano ko man naipaliwanag ng mabilis ang 5 bagay na yon, yun po ang pundasyon ng reformasyon, ng reformation. At yun po mga kapatid ay mahalagang matutunan ng lahat ng mananampalataya. Yun po yung ating pundasyon. So, sa umagang ito, samahan ninyo ako, ano ang role ng mabuting gawa sa buhay ng isang Kristiyano? Ang paggawa po ba ng mabuti ang pases natin para sa kaligtasan? Ano po ba ang ibig sabihin nito? So we will discuss the Christian and the good works. Hebrews 10:24-25, ganito po ang ating mababasa. Unahin muna natin sa wikang Ingles. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Sa Tagalog, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalos sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Ang paggawa ng mabuti bilang Kristiyano ay isang napakahalagang bagay sapagkat isinulat sa aklat ng Hebreo na sikapin natin ito. Sikapin nating gisingin ang damdamin ng bawat isa saan? Sa pagmamahal sa kapwa, pag-ibig sa kapwa, at paggawa ng mabuti. Makikita po natin ito'y isang pakiusap o isang utos at hindi pakiusap. Kung hindi hamon sa atin ng aklat ng Hebreo na gawin. Kasing halaga ito mga kapatid ng pag-ibig sa kapwa, pagdalo sa mga gawain, pag-encourage sa bawat isa. Mga halimbawa po ng mga gawang mabuti. So in this short but important lesson, we will examine the matter of good works which Christians are to do. Ano po ba ang mga bagay na tungkol sa paggawa ng mabuti? Christians are to do good works. Ito po yung unang-unang dapat nating maintindihan. Ang mga Kristiyano dapat gumagawa ng mabuti. Amen po ba? So yun ang unang prinsipyo. Christians are to do good works. Sinasabi po ni Santiago what does it profit, my brethren, if someone says he has faith, but does not have good works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have work, is dead. So dito po pinapakita natin sa atin ng
atin pong banal na kasulatan ni Santiago ang halaga ng mabuting gawa. Yun daw pong pananampalatayang walang kalakip na gawa, walang kalakip na pagkilos, ay isang patay at baog na pananampalataya. Ipinapakita po ng mabuting gawa, sa pamamagitan ng mabuting gawa, ang pagiging buhay ng pananampalataya. Hindi po sinasabi rito na kailangan ng gawa para maligtas. Ipinapakita po rito ni Santiago ang katotohanan na ang isang pananampalatayang buhay ay magreresulta ng mabuting gawa. And do not misunderstand, mga kapatid. The purpose of good works is this. No? They are not done to buy or earn our way into heaven. Huwag niyo pong pagkamali na ang layunin ng mabuting gawa ay pases papunta sa langit. God save us by His grace, not by our works. Malinaw naman yan. At kung titingnan natin ang mga talata dyan, ay napakadami. Ang isa dyan ay ang Efeso 2:8 at 9 na sinasabi, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." So, sana po naiintindihan natin yan. Ano po? Na hindi po natin ipinopromote, itinuturo at pinaniniwalaan na ang pases para magmana ng buhay na walang hanggan ay ang mabubuting gawa. Ang ating nga daw pong mabubuting gawa sa harapan ng Diyos ay maruming basahan. So, ibig sabihin lang po na ang ating mabubuting gawa ay pruweba ng ating pagiging ligtas. At ito po, mga kapatid, ganun lang kasimple. Pero ating iintindihin, uunawain kasi marami po ang hindi ito naiintindihan. Sabi po ng Tito, chapter 3, 5-6, He saved us, sabi diyan, niligtas tayo, hindi dahil sa matuwid tayo o sa matuwid na bagay na ating ginawa. Tayo po'y naligtas dahil saan? Sa habag ng Diyos. He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of what? Rebirth. Renewal by the Spirit. Naligtas tayo dahil ni-regenerate tayo. Hinugasan tayo. Binuhay tayo. Ni-renew tayo ng Holy Spirit. At iyon po'y mercy. Iyon po'y habag. Na ang sabi, whom He poured out on us generously through Christ our Savior. So yun po yung malinaw, ano po? Naligtas tayo dahil sa biyaya. Naligtas tayo hindi sa matuwid tayo o sa anumang bagay na ginawa nating mabuti. Naligtas tayo dahil sa pagkilos ng kahabagan ng ating Diyos. At tandaan po natin, as God's people, we have been created in Christ for one purpose. For the prime purpose of what? Doing good. Bilang mga Kristiyano, we have been created in Christ to do what? To do good works. Kaya bilang Kristiyano, hindi po pwedeng hindi ka mamumuhay sa paggawa ng mabuti. Kung ikay Kristiyano, ubod na sama ng ugali mo, ubod mo ng damot, no? Makasarili, ni hindi ka gumagawa ng mga gawain sa kabutihan, isang malaking katanungan niyon. Kasi po, automatic na kapag ikay Kristiyano, magre-resulta ito ng pagbabago sa buhay mo, at ang mga pagbabagong ito ay para sa mabuting gawa. Ano po sinasabi ng Biblia? Efeso 2:10. O, tatagalugin natin. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. No? Ang linaw. Kung ano ka ngayon, gawa ito ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Jesucristo ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong pamanguna upang gawin natin.
So, sa English po, we are created to do good works, na ito'y inihanda na ng Diyos before the foundation of everything. Bago palikhain ang lahat ng bagay, inihanda na tayo sa paggawa ng mabuti. Amen po ba mga kapatid? At Tito 3:1 ang sabi, paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakos sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Paalala ito ni Pablo kay Tito. At sa 3:8 naman ng Titus, mapagkakatiwalaan ang aral na ito. This is a trustworthy saying. Kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili saan? Sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. So yung paggawa ng mabuti utos. At ito po mga kapatid ay automatic sa mga mananampalataya. Amen? No, so Titus 3:14, tuloy pa natin, turuan mo ang mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili saan? Sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapaki-pakinabang. Sa mga talatang yan na isinulat ni Pablo sa Epeso kay Tito ay iisa lang ang tema na tayo po'y hinahamon, dapat turuan, dapat maintindihan na tayo nilikha para gumawa ng mabuti, na tayo inilaan sa paggawa ng mabuti, at atin pong ialay ang ating mga sarili sa paggawa ng mabuti. Yan ang koneksyon ng good work sa buhay ng Kristiyano. Kasi kung Kristiyano ka, dapat mabuti ka. Gagawa ka ng mabuti. At ito po hindi para hindi para maligtas, not to buy or earn our way to heaven, because we know that earning heaven is a work of God. It is a grace by faith or through faith na binigay sa atin ng ating Panginoon. We cannot earn salvation by doing good, but we are required in doing good because we are created by God on that purpose. Amen? So, tanungin natin uli ang ating mga sarili. Why then are we to do good works? Bakit? Anong purpose ng paggawa ng mabuti? Hindi naman pala pasas yan papunta sa langit. Bakit sa sulat ni Pablo kay Timoteo, sulat kay Tito, sulat sa mga taga-Epeso, lagi niyang binabanggit ang bagay na yan? Kailangan tayong gumawa ng mabuti, hinahamon tayong gumawa ng mabuti, inuutusan tayong gumawa ng mabuti at maging mga mabubuting Kristiyano because they bring glory to God. Yun ang purpose. Kapatid, pag gumagawa ka ng anumang bagay para sa iyong kaluwalhatian, nagkakasala ka. Kahit na anong buti ng iyong ginagawa for your own glory, nagkakasala ka. Kaya nga po, anong sinasabi sa banal na kasulatan? Ano man ang iyong ginagawa, kumakain ka man o umiinom, gagawin mo ito saan? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Unang Korinto 10:31. It is for the glory of God. When we do good works, they bring glory to God. Kasi ito naman ang purpose. Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before others that they may see what? That they may see your good deeds, your good works, and glorify your Father in heaven. Mga kapatid, ang mga mananampalataya sa tuwing gumagawa ng kabutihan, lalo na yung walang kamera, ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. We bring glory to the Father by doing good. Amen? At 1 Pedro 2:11-12, Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. Verse 12, live such good lives among the pagans
that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visit us. Sa gitna nga daw po ng mga hindi gumagawa ng mabuti, sa gitna ng mga hindi mananampalataya ng mga pagano, ang hamon po ni Pedro, mamuhay pa rin tayo ng may kabutihan dahil luluwalhatiin ng mga taong ito ang Diyos. Pangalawang dahilan, why then are we to do good works? They can prepare unbelievers to be more receptive to the gospel. Ito po ay katotohanan kasi po nakakatulong yung patotoo ng buhay ng mga Kristiyano para ihanda yung mga tinawag ng Diyos sa kaligtasan para maging receptive sa Ebanghelyo. At ito po ang sinasabi ng Biblia. Unang Pedro, nagtataka ako bakit sablay yung aking animations. But anyway, ano po ang sabi sa unang Pedro 3:1 hanggang 2? Tingnan po ninyo ito. Ang sabi po dyan, para sa mga babae, sa mag-asawa, kayong mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung meron sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos. So ito po'y mga lalaki, asawa natin, na maaaring pinili na ng Diyos. They were elected by God, predestined to be saved. Ano po? Kasi dyan, maniniwala naman yan hindi pa lang sa ngayon. Yun ang sinasabi. Kung meron sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mabilis daw silang mahihikayat para sumampalataya dahil saan? Sa magandang asal na ipapakita ng kanyang asawa. Kahit hindi na kayo magpaliwanag sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. So, yun daw paggawa ng mabuti ng asawa sa isang asawang hindi pa nananampalataya. Nandito po yung idea, mga kapatid, magiging epektibo lang naman yung testimony ng buhay natin para doon sa mga electe. Doon sa mga reprobate, doon sa mga tinalaga para sa kamatayan sa impyerno, walang epekto yung atin pong patotoo. Pero para doon sa mga pinili ng Diyos na hindi pa lang tumutugon ng pananampalataya, ito po'y may kabuluhan at maaaring makahikayat sa kanila para sila ay sumampalataya. Nilalagay ko lang sa tamang theology at right perspective. So, ito po yon. They can prepare unbelievers to be more receptive to the gospel. At isa pa they demonstrate the living nature of our faith. Doing good work is a demonstration of our faith. Pinapakitang buhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mabuting gawa. At yan po'y binanggit ko kanina sa Santiago 2:14 hanggang 17. Kayong nagsasabing may pananampalataya, yung kapatid nyo gutom na hindi nyo mapakain. Yung mga kapatid nyo ay walang damit, di nyo malang mabigyan. May pangangailangang pisikal, hindi kayo makatugon, tapos sasabihin nyo may faith kayo. Hindi po yung totoo. Kasi yung tunay na pananampalataya ay magre-resulta ng paggawa, ng kahabagan, ng kabutihan, ng generosity, lalo na sa household of faith. Amen? Now, what good works can we do? Ano ba yung mabuting gawa na pwedeng gawin? Yan yung susunod na tanong na ating sasagutin. And some good works, mga kapatid, ay iba't iba. Merong good works that are spiritual in nature. Mabuting gawa na spiritual in nature. Ano halimbawa nito? Ang pangangaral ng Ebanghelyo, mabuting gawa po ba? Yes. Ang pagsishare ba ng gospel ay mabuting gawa? Yes. Kasi yung iba hindi ginagawa ito Daming mga Kristiyano, tagal-tagal na magbahagi ng Ebanghelyo, hindi magawa At yun po ay mabuting gawa. Telling others of God's grace is a spiritual good works. Tama?
praying is a spiritual good works. Yung pananalangin, intercession para sa mga kapatid, that's a spiritual good works. Minsan nga, hindi mo na kayang dumalaw, hindi mo na kayang mag-visitation, hindi mo na kayang pumunta sa hospital para mag-pray. But you can pray even without being in the presence of a brother. Naalala mo si ganito, ipinanalangin mo, mabuting gawa yon. At yun po ay spiritual in nature. Ang sabi po ng unang Pedro 2:9 hanggang 10, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, na ang purpose mo, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. So telling others of God's grace is an act of spiritual goodness. Tandaan po ninyo, hindi tayo lahat teacher. Hindi lahat tayo pwedeng guro. Pero lahat tayo mga kapatid pwede na magbahagi ng Ebanghelyo. We may not all be teachers in a formal sense, but all of us can share with others the wonderful grace of God available in Christ Jesus. Amen? So purihin po natin ang Panginoon. So how can we do good works? What good works can we do? Sabi po, aside from telling others of God's grace, we can encourage other Christians. Ito po ang sinasabi sa Hebrews 3:12-13. Ano po ang sabi diyan? See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Sa aklat po ng Hebreo, pinapaalala, hinahamon tayo na mag-encourage sa isa't isa. Ito po yung isang paraan ng paggawa ng mabuting espiritual. Spiritual good works. Be an encourager. Pag pumunta ka sa simbahan, ang layunin mo hindi lang makakuha, hindi lang yung ikaw ang makinabang, kundi pakinabangan ka sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan sa iba, sa pag-encourage sa iba. Alam niyo po mga kapatid, minsan magugulat kayo sa mga taong ipapadala ng Diyos sa simbahan. Minsan may mga darating doon na talagang may mga matitinding pangangailangan na ang kanilang huling tanggulan na umaasa sila na sila'y matutugunan ay ang simbahan. Kaya dapat po ang simbahan maging handa sa mga bagay na espiritual. Naniniwala po, katulad ng mensahe ko kahapon, hindi aksidente na merong mga taong dinadala ng Diyos sa simbahan at ang simbahan dapat handa sa paggawa ng mga mabubuting bagay espiritual para tugunan ang mga pangangailangan ng mga kapatid na ito. We can be a Philemon or a Stephanos, or we can do good works spiritually para po sa mga nangangailangan ito. At pangatlo, we can restore weak brethren. Yan po ang sinasabi sa Galatia 6:1 hanggang 2. Sabi po doon ni Pablo sa mga taga-Galatia, brothers and sisters, if anyone is caught in a sin, you who lived by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Ito po yung tinatawag na spiritual good works. Yung pagtulong sa kapatid na nagkasala na makabangon.
na maibalik doon sa fellowship, na makatulong para sa ikapagbabago ng buhay. Sa panong paraan? Sa halip na yumapak sa likod, sa halip na maging daan pa ng patuloy na pagkatisod at pagkabagsak ng isang kapatid, ang sabi, tumulong tayong bumuhat. Let us carry each other's burden. Amen? We can be a Barnabas nung si John Mark ay nahulog, nahikayat ng mundo, kaya iniwanan si Pablo at si Bernabe. Si Pablo ayaw nang bigyan ng second chance itong si Juan Marcos. Pero si Bernabe, bilang man of encouragement, binigyan niya ng second chance itong si Mark. Si Paul ayaw na niya. Ito ang pinag-awayan ni Bernabe at saka ni Paul eh. Sa second missionary journey, ayaw na ni Paul na isama itong si John Mark. Kaya ang sinama niya ay si Silas o si Silas. Nag-away silang dalawa rito. Pero si Barnabas, no, sabi niya, magmi-mission tayo at ang gusto kong makasama ay si Juan Marcos. So si John Mark was given an opportunity to recover, to be restored, no, sa kanyang proper place, at may mga tao po na gumagawa ng ganong kabutihan. Hindi ko po sinasabing masama itong si Paul, pero makikita lang po natin dito yung attitude ni Barnabas of restoring the fallen brothers. So the importance of this work ay makikita natin sa mga talata ng Biblia katulad ng James 5:19-20. Basahin niyo po ang mga talatang yon. So ito po yon. Some good works are spiritual in nature, but some good works are physical. Ayan. Other good works are more physical in nature. Kanina, yun yung mga spiritual. Ngayon, may mga physical na good works. Ano naman ito? Tandaan po natin si Jesus mismo. Bagamat lagi nating sinasabi na naparito ang Panginoong Hesukristo para sa mga bagay na spiritual. Pero huwag niyong kakalimutan, hindi nilimitahan ng Panginoong Hesus ang kanyang ministeryo dito sa lupa sa mga bagay na espiritual lang. Hindi naman bawat bagay na pangangailangan ng tao sa espiritual ay yun lang ang tinugunan ng Panginoon. Marami tayong makikita sa banal na kasulatan ng mga ginawang kabutihan ng Panginoon physical. Let us look at some. Ano po ang sabi ng talata? Sa Luke 7:22. Ayan. Nang si Juan ay inutusan yung kanyang mga lingkod, mga disipulo, na pumunta kay Jesus para tanungin si Jesus kung siya ba ang Mesiyas o maghihintay pa sila ng iba. Ang sabi ni Jesus sa mga disipulo ni Juan ganito, bumalik kayo kay Juan at sabihin nyo ito. Go back and report to John what you have seen. Ano ba nakita ninyo? The blind receive sight, the lame walked, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Lahat po ng binanggit dito, gawang mabuti. Some works are physical, some works are spiritual in nature. Pastor, si Jesus yan. Kaya lang naman ginawa ni Jesus yan para patunayan ang kanyang pagiging Diyos at Mesiyas. Opo, nandun na po ako. Tama po yung kontekstong yun. Pero mga kapatid, the fact na iniwan ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin ang halimbawang ito, we are also encouraged to do the same. Amen? Hindi naman tayo makakabuhay ng patay sa panahon natin ngayon. Pero sa mga panahon ng luksa, sa panahon ng pagdadalamhati, sa panahon na kung saan may namatayan, we can serve. We can be a shoulder to cry on. Pwede tayong maging mata sa mga bulag. Pwede tayong maging kaagapay ng mga lumpo. Pwede tayong maging sanhi ng kagalingan sa mga may ketong, at pwede tayong
maging gabay sa mga bingi. We may not be able to do miracles that Jesus performed, pero pwede tayong maging katuwang ng mga tao sa paligid natin katulad ng ginawa ng Panginoon noon sa ibang paraan lang ngayon. Amen po ba mga kapatid? So, maging ang ating Panginoong Hesukristo, hindi naman po niya nilimitahan ang paggawa ng kanyang mga alagad. Sa Matthew 10, 7-8, ano sabi ng Panginoon? As you go, proclaim this message, the kingdom of heaven has come near, heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons, freely you have received, freely give. So itong utos ng Panginoon habang idinedeklara ang mensahe ng kaharian ng Diyos na palapit na, anong gagawin ng mga alagad? Magpagaling kayo ng mga karamdaman. Bumuhay kayo ng mga patay. Cleanse those who have leprosy. Alam ko po, ito pong mga ministeryong ito'y tumigil na in a sense that we look at it as miracle and literal. Pero hindi nangangahulugan mga kapatid na wala na ang mga may sakit. Nandyan sila. Hindi nangangahulugan na wala na yung mga namamatay araw-araw. Nandyan sila. Hindi rin nangangahulugan na wala na yung mga may ketong. Nandyan pa rin sila. At meron pa rin mga inaalihan ng mga masasamang Espiritu Santo. Kung anong ating tinanggap na kagalingan mula sa Panginoon, physically and spiritually, magagamit natin sa paggawa rin ng mabuti, physically and spiritually, para sa iba. Amen? Matthew 25:34-40, Then the king will say to those on his right, Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance. The kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Then the righteous will answer, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invited you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go visit you? Ang sagot ng hari, Truly I tell you, whatever you did for one on the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Kaya kung meron kayong gustong gawin para sa Panginoong Hesukristo, tingnan nyo ang mga tao sa paligid nyo. Tingnan nyo ang mga kapatid nyo sa pananampalataya. Tingnan nyo sila. At ang sabi ng Panginoon, anumang ginawa ninyo na mabuti sa mga maliliit na ito, sa mga walang kakayahang ito, ginawa ninyo para sa akin. Amen? Just as some may be gifted in talent and opportunities to teach or gifted to serve in any areas of physical service, do good things. Kasama rin yung pagbibigay, kasama rin yung showing mercy, generosity. Kaya nga doon sa parable ng Good Samaritan, yung mga taong simbahan, dapat sila ang inaasahan natitigil para gamutin yung nabugbog, no? Yung ginulpi ng mga tulisan at pinagnakawan. Ang unang dumaan doon ay pari, priest, yung taong simbahan. Pero nung nakita niya nakahandusay yung lalaki, nako, sabi niya, sakit ng ulo ito, I don't want to be involved. Umibas siya ng daan. Ngayon dumating yung mga Levita, yung mga manganganta, yung mga nagtatrabaho sa templo. Nung nakita nila yung lalaki, naku, sakit ng ulo to. Humiwalay din, umiba rin ang daan.
Pero nung dumating yung kaaway, yung hindi inaasahan na tutulong, yung Samaritano, alam niyo po ba ang Samaritano? Kaaway yan ng mga Hudyo eh. Ang paniniwala ng mga Hudyo, marumi yung mga Samaritano at pag dumaan yung anino ng Samaritano, anino lang, dumampi sa kanya. Kailangan siyang maligo at ideklara ang sariling marumi sa maghapon. Malupit, di po ba? Pero itong hindi inaasahan na tutulong, itong mga Samaritanong ito, nakita ang isang nilalang na nangangailangan ng pagdamay. Kinuha niya, dinala niya sa isang tuluyan, tumawag ng manggagamot at ang sabi, ako magbabayad ng danyos ng taong ito. Ngayon, nagtanong ang Panginoon, ngayon, sino ang aking kapitbahay? Who is my neighbor? Ang kapitbahay ko lang ba ay yung mga dapat kong gustong tulungan? No. The generosity and the help and good works should be extended beyond yung ating mga relatives, beyond doon sa ating mga gusto lang tulungan. Kasi pag ginagawa daw natin ito, ginagawa natin yun sa Panginoon. I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Amen? So, makikita po natin, no? Bagamat yung iba gifted, gawin po natin yan. Sabi sa Romans 12, for by the grace given to me. Hindi lahat ng tao merong gift sa teaching. No? Pero lahat tayo may biyaya na binigay ang Diyos. At sabi ni Paul, for by the grace given to me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Huwag natin kalimutan, di natin kayang gawin lahat. May mga bagay lang na kaya natin gawin. At tandaan po ninyo, Diyos ang naglagay sa puso nyo nun. Kaya ako, kilala ko po, meron po akong alam talaga ng mga taong generous. Na kahit minsan wala na, ibibigay pa Kasi ganun sila ka-generous Meron talaga mga taong mapagbigay. Meron namang mga madadamot, pero in some way, meron din naman silang ibang ministry. Hindi lang generosity. Pero lahat tayo bilang mga mananampalataya sa loob ng simbahan, may kanya-kanyang function. At gawin natin ang mga bagay na ito, tuparin natin ang utos ng Panginoon, gumawa tayo ng mabuti. Amen? Yung mga babae nga no? Yung mga babae, akala natin wala silang special role. Ang babae, hindi lang natin ini-encourage na magpastor. No po? Pero they have a role in the ministry. Sabi po ng Acts chapter 9, 36-39, ano sabi diyan? In Joppa, there was a disciple named Tabitha. In Greek, ang pangalan niya ay Dorcas. She was always doing good and helping the poor. Can you imagine? Meron pong disipulo ang Panginoon. May tagasunod ang Panginoon sa Joppa. Ang pangalan, Dorcas. Na ang gawain itong si Dorcas, tumulong sa mahihirap. About that time, she became sick and died. And her body was washed and placed in an upstairs room. Namatay siya, gumagawa ng mabuti. Ano po?
Now, Lydda was near Joppa, so when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, "Please come at once." Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Ano pong ibig sabihin nun? Nung dumating si Pedro, ang pinakita ng mga balo, yung mga ginagawa ni Dorcas. Yung mga damit na ginawa ni Dorcas. Para kanino yon? Para sa kanya? Hindi. Ginawa ni Dorcas para sa iba. They were crying kasi maaaring yung iba doon hindi na natapos ni Dorcas. Maaaring yung iba nasa almost completion. Kaya sila umiiyak kasi wala nang tatapos nun. Pero may mga tao, tagasunod ang Panginoon na talagang itinalaga ang kanilang mga buhay sa paggawa ng mabuti para sa iba. Katulad ni Dorcas. Amen? So mga kapatid, bilang conclusion, I hope naging malinaw naman ang pag-aaral natin ngayong umaga. No matter how we may serve the Lord, good works are mark of pure religion. Kung papaano man ninyo gustong maglingkod sa Panginoon at gumawa ng mabuti, tandaan po ninyo, ang palatandaan ng tunay na relihiyon ay paggawa ng mabuti. Malalaman na totoo relihiyon mo kung gumagawa ka ng mabuti. Ano yung mabuti na binabanggit natin? Some are spiritual and some are physical. Tinalakay na po natin kanina. Kung nagpapatuloy ka sa mga gawain ito, pinapatunayan lang na totoo pananampalataya mo, tunay ang relihiyon mo. Hindi pakitang tao. Diyan po galit na galit ang Panginoon eh. Kaya po, ang lagi niyang nababanatan nung panahon ng kanyang ministeryo, yung mga Pariseo, yung mga Eskriba, yung mga Saduceo, ito pong mga taong ito kasi may mga relihiyon at relihiyoso pero ipokrito. They practice their religiosity sa harapan ng mga tao, pero pag wala nang nakatingin, hindi na po totoo. Kaya nga sa Matthew chapter 6 sabi ng Panginoon, ano silbi ng dasal, pakitang tao lang. Ano silbi ng fasting, pakitang tao lang. Ano silbi ng pagbibigay, pakitang tao lang. Yun. On my own words po yun. But if you want to get to know kung ano yung sinabi ko sa Matthew 6, nandun yun. Napakaraming mga tao during that time, especially yung mga Pariseo at Eskriba, gumagawa ng mabuti, pakitang tao. Ang sabi ng Panginoon, tinanggap na nila ang kanilang ganti. So, bilang pagpapatunay na totoo ang ating relihiyon, magre-resulta ito ng mabuting gawa. Santiago 1:27. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this. Ang relihiyon daw na kalugod-lugod sa Ama, katanggap-tanggap sa Kanya, ay ano? To look after orphans and widows in their distress. Ano yung orphans? Ano yung widows? Ito yung two vulnerable member of the society. Ito po yung pinakakahabag-habag na mga member ng community. Ulila at mga babaeng balo. At ang purong relihiyon daw ay kumakalinga, nag-aalaga sa mga nilalang na ito. Amen? At kung gusto naman ninyo na magkaroon ng buhay na maligaya, na maging payapa kayo at magtaglay ng kagalakan, sabi ng Santiago 1:25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Sino siya? Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang
at pagkatapos ay nakakalimot. If you want to live a life of happiness, patuloy po tayong gumawa ng mabuti. So, let's be sure to keep in mind the admonition of the Apostle Paul to Titus, Titus 3:8. Sabi po doon, those who have believed in God should be careful to maintain good works. Sa Acts 20:35, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Ulitin ko, it is better to give than to receive. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, dito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito sa Tinig ng Pag-asa. Gumawa po tayong lahat ng mabuti. Amen?